She heaved a deep sigh nang mapagtantong tapos na talaga siya sa kanyang trabaho. Napatigil siya sa pagtingin sa kanyang mga disenyo nang biglang may nagsalita sa kanyang harapan. Takang napaangat ang tingin niya sa kanyang boss. "Yes, Ma'am Sonia." Natatawang hinarang ni Georgina ang kamay nito na pabiro sana siyang hahampasin ng sobre. "Ikaw talaga? Palagi ka nalang ganyan. Ma'am Sonia ka ng Ma'am Sonia, kaibigan kita. Umayos ka nga." Nakasimangot na sabi nito. "Bakit ka nandito?" "Congratulations, friend! At makakapasok ka na sa Central Saint Martins sa London, England. One of the best fashion schools in the whole world. Friend, this is it. Matutupad na talaga ang pangarap mo." Tumayo si Georgina at niyakap ng mahigpit ang kaibigan niyang si Sonia. She couldn't utter a single word because she was totally speechless right now. "I don't know what to say, Sonia. I am so happy to know that." Masayang sabi niya. "Congrats, Gia." "Sonia, thank you. Kung hindi mo ako tinulungan sa eskwelahan na iyon, ay baka hindi ako makapasok." Umiling naman ito sa sinabi niya at parang hindi nagustuhan iyon. "No, I should be the one to thank you, Gia. Marami na akong tinulungan sa kumpanyang ito at sa pinapasukan mo. Hindi iyon sa akin kung hindi dahil sa talento mo, Gia. You deserve it." "Thank you." Nakangaliting pasalamat niya. Hindi niya lubos isipin na matatanggap siya sa eskwelahan na iyon. Ang akala niya ay hindi siya makakapasok. But now, this is the right time to shine. She really wanted to fulfill her dreams. Kailangang asikasuhin niya kaagad lahat ng kailangan niyang asikasuhin bago siya pumunta sa London. Napasuntok na lang sa hangin si Vincent nang wala na sa kanyang harapan si Georgina. Naiinis siya sa sarili niya dahil hindi niya alam kung bakit ba naging ganoon siya kapag si Georgina ang kaharap. Napasabunot na lang siya sa kanyang buhok at napagdesisyonan na bumalik na lamang sa kanyang klinik. May dapat pa siyang gawin bilang doktor. Pagbukas niya sa klinik ay bigla namang sumalubong sa kanya ang mga labi ni Colleen na kaagad din niyang nilayuan. "What are you doing?" Kunot noong tanong niya sa doktora habang tinatanggal ang white coat niya. Tinalikuran niya ito at umupo siya sa couch. Sumandal siya roon na parang naubusan siya ng lakas. "I miss you, okay?" Malambing na sabi ni Colleen sa kanya pero hindi niya ito pinansin. "Don't you miss me, Vincent?" "I miss you, Colleen, pero sa ngayon gusto ko munang makapagpahinga saglit. Pwede bang umalis ka muna?" Narinig niya ang pagsinghap nito na para bang hindi makapaniwala sa mga sinasabi niya. "Naririnig mo ba ang sinasabi mo sa akin, Vincent? Hindi ka naman dating ganyan." Galit na sabi nito. "Yes, I have said it clearly. Ako mismo ang nagsabi sa'yo na makakaalis ka na." Mahinahon na sabi niya habang hindi pa rin makatingin kay Colleen. Gusto lang sana niyang makapagpahinga. "But Vin, paano ang kasal natin? Hindi pa ba natin pag-uusapan iyon?" Napahilamos siya sa kanyang muka at marahas na napatingin sa doktora. "Hindi ka ba makaintindi? Umalis ka muna dahil gusto ko makapagpahinga." Gulat itong napatingin sa kanya at may tumulong luha sa mga mata nito. Natataranta naman siyang tumayo at pinahid ang mga luhang lumandas sa mga pisngi nito. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi ni Colleen. "Sorry, I didn't mean to shout at you. Pwede bang bukas na lang natin pag-usapan ang kasal?" Nakangiting sabi niya. Tumango naman ito sa kanya. "Okay, I understand. Sige, babalik muna ako sa clinic. Have you eaten your breakfast?" Umiiling siya bilang tugon sa tanong nito. "No, not yet. Wala akong ganang kumain ngayon." "Vin naman, kumain ka na at magkakasakit ka niyan. Ang doktor dapat ang nakakaalam ng masama ang hindi kumain. Hindi ang doktor pa ang aalagaan kapag may sakit." Natatawang tinapik-tapik ni Colleen ang kanyang pisngi. "Yes, I know that." Sang-ayon niyang sabi sa nobya. "May dala akong vegetable salad. Kainin mo yan, ha?" Paalala ni Colleen bago ito binigyan ng maagang halik sa labi. Since college, Vincent really loved Colleen
But his feelings for Georgina grew faster, harder, and more intense each passing day. He didn't know how to stop his feelings for her. He thought he was falling in love with Georgina. No, it wasn't even the right word to say. The best word to describe what he felt was he is deeply in love with Georgina. He already knew what he felt for Georgina. He was really damn sure. He needed to confess his feeling for her and hope that it was not too late for him. Nakaimpake na sa loob ng luggage ang lahat ng mga gamit ni Georgina. Ang passport, visa, flight ticket at importanteng dokumento ay nasa loob na rin ng bag niya, pati na rin ang kanyang gamot sa sakit sa puso na ibinigay sa kanya ng kaibigan doktora. Tinawagan kasi siya ng eskwelahang papapasukin na niya na pwede na siyang pumunta sa Central Saint Martins para raw makumpleto niya ang requirements na kailangan. Hindi niya lubos maisip na matatanggap talaga siya sa magandang eskwelahan na iyon na sikat sa London. Iyong iginuhit niyang mga damit ay talaga namang nagustuhan nila. Masayang-masaya siya ngayon, pero hindi niya ipinagkakaila na may isang parte ng katawan niya ang nalulungkot. Napabuntong hininga siya. Alam niya na kung bakit. Maiiwan kasi ang puso niya sa manhid na binatang doktor. Pabagsak siyang umupo sa kama habang nakaharap sa bintana ang kwarto niya. Napatulala na lang siya sa kawalan. Kumusta na kaya siya? Tanong ni Georgina sa kanyang isip. Mapait lamang siyang ngumiti. Hindi na niya makikita ang palaging nakakunot na noo at walang kangiti-ngiting mukha ng doktor na hanggang ngayon ay minamahal pa rin niya. Kapag umalis na siya sa bansa ay alam niya sa sarili niya na mamimiss niya talaga ang manhid na binata. Ganoon pa man, kailangan niyang tigilan ang kahahabol sa doktor. Hindi naman po pwedeng aasa na lang siya sa isang taong wala namang nararamdaman para sa kanya. Napabaling ang atensyon ni Georgina sa likuran niya nang bumukas ang pintuan. Bumungad sa kanya ang ate niyang nakanguso at malungkot na nakatingin sa kanya. Natawa na lang siya dahil sa itsura nito. Huwag kang ngumuso, kay tanda-tanda mo na, hindi na bagay sa'yo. Pabirong sinapok siya nito sa ulo kaya napangiwi siya sa sakit. Bakit ba kapag buntis ay palaging nananakit? Nagkibit balikat na lang ang kanyang ate at sabay sabing, ewan ko, pinaglilihian yata kita. Nakakainis nga eh. Ayaw ko pa namang magmana ang anak ko sa'yo dahil baka mahawaan pa ng kalok. Kuhan mo sa buhay. Sige na, maghanda ka na. Dahil nasa baba na sina Sonia at Kisha. Sila ang maghahatid sa'yo sa airport, hindi ba? Napanghuso si Georgina dahil sa pagtataboy na ginagawa nito. Pinapalayas mo na ba ako, ate? Natawa ito sa kanya. Hindi, ano ka ba? Alam mo namang pangarap mong makapag-aral doon sa London kaya huwag ka na magdrama riyan. Naghihintay na sa'yo sina Kisha at Sonia sa baba para maghatid sa'yo. Okay. Tinulungan si Georgina ng kanyang ate na ibaba ang kanyang mga gagamitin. Agad namang tumulong ang dalawang niyang kaibigan na maghahatid sa kanya. Pagkatapos ang mahaba-habang pagpapaalam, ay umalis din silang tatlo. Mga ilang minuto lang ang lumipas, ay nakarating din sila sa airport. Bumaba sila kaagad sa kotseng sinasakyan. Pumunta si Georgina sa compartment ng kotse para kuhanin ang kanyang mga maleta at mga gamit. Kaagad din naman siyang tinulungan ni na Sonia. Nang tuluyan na nilang maibaba at makuha ang mga gamit, ay huminga na siya ng malalim. Hinarap niya ang dalawang kaibigan na kanina pa naluluha habang nakatingin sa kanya. Babalik ka naman, di ba? Napangiti na lang si Georgina sa tanong ni Sonia sa kanya. Oo naman, alangan namang hindi ako bumalik dito. Natatawang saad niya. Baka hindi ka na bumalik dahil baka roon ka na mag-asawa. Nakasimangot na sabi ni Kisha. Mag-aaral lang ako roon. Huwag kayong OA nga. Akmang nagsasalita sana si Sonia nang biglang tumunog ang cellphone nito. Sinenyasan na si Georgina na sagutin muna ang tawag. Hello Vincent, napatawag ka. Kaagad na tumingin sa kanya si Sonia at tinuro pa nito ang hawak nitong cellphone. Kinukumpirma lamang nito na ang Vincent na tinutukoy niya ay ang doktor na kilala nila pareho. Napatanong na lang si Georgina kung bakit naman ito tumatawag sa kaibigan niya.
Hindi kasi maiwasang hindi magtaka si Georgina. Ngunit sa halip na pag-isipan pa iyon, ay hindi na lang niya pinansin ang malakas na pagtibok ng puso niya dahil sa tumatawag. Tumingin na lang siya sa kanilang relo para tingnan ang oras. At nang makita ang oras, ay napagtanto niya na kailangan na niyang pumasok sa loob. "Kailangan ko nang umalis." Tumango ang mga ito sa kanya. "Mag-ingat ka ron, ha?" "Yes, I will. At kayo rin. Mag-iingat kayo dito." Tumalikod na si Georgina sa mga ito at pumasok na sa loob ng airport. Sa pag-alis niya sa Pilipinas, alam niyang maiiwanan ang puso niya para sa binata. Ngunit kailangan na niyang kalimutan ang pagmamahal niya para kay Vincent para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Kahit masakit ay kakayanin niya. Pumunta kaagad si Vincent sa pinagtatrabahuhan ni Georgina sa Sonia's clothing industry. Hindi niya palalampasin ang araw na ito. Kailangan niyang makausap ng harapan at ng masinsinan ang dalaga. Hindi siya matatahimik. Kailangan na niya itong makausap ngayon. Alam niya sa sarili niya na gusto niya na ang dalaga. Naniniwala siya na hindi pa ang huli ang lahat para sa kanilang dalawa. Kinuha ni Vincent ang cellphone na nasa bulsa ng kanyang pantalon at mabilis niyang tinawagan ang boss nito na si Sonia. Pagkatapos ng ilang ring, ay sinagot na nito kaagad ang tawag. "Hello Vincent, napatawag ka." "Nandito ako ngayon sa kumpanya mo. Pakisabi naman kay Georgina na gusto ko siyang makausap ngayon." "Mahiya ka naman sa sarili mo, Dr. Vincent. Matapos mong paiyakin ang kaibigan ko, saka ka lang maghahabol sa kanya. Huli ka na, Vincent." Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. "Anong ibig mong sabihin na huli na ako?" Takang tanong niya kay Sonia. Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Humalakak naman ito sa kabilang linya. Sa oras na ito ay lumilipad na ang eroplanong sinasakyan ni Georgina. Kaya kahit anong gawin mo ay hindi mo na siya mahahabol sa Warrington International Airport. Hindi mo na siya makikita kaya bye-bye. Manhid na doktor na tinuturo ka ng anesthesia sa katawan. Binabaan siya nito ng tawag. He clenched his jaw because of what she'd said. How dare her? Mabilis at nagmamadaling sumakay si Vincent sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungong airport. Kailangan niyang pumunta roon dahil baka magsisi siya sa bandang huli kapag hindi niya pa sinabi sa dalaga ang totoong nararamdaman niya. Mga ilang minuto ang lumipas ay nakarating na si Vincent sa airport ng kaibigan niya. Pinapasok siya kaagad nang makilala siya ng mga staff sa airport. Tumatakbo siya habang palingalinga sa paligid para makita niya si Georgina. Hindi dapat ito umalis ng basta-basta na lang. Binihag nito ang puso niya kaya hindi talaga siya papayag na umalis na lang ito ng bansa. Ganoon pa man, ay dahil napakaraming tao sa loob ng airport ay nahihirapan siyang hanapin. Napatigil si Vincent nang may nag-announce. Nagdadasal siya na sana ay madelay ang flight nito kung saan man ito patungo. Kailangan niya talaga itong makausap. This is the final boarding call for passenger flying to London on flight LZ78690. Your flight is ready to leave. Please go to the gate 13 immediately. The door to the plane will close in 5 minutes. Final boarding call for passenger flying to London. After minutes of searching, Vince finally went to check-in desk to fire a query. Good morning, how can I help you? Magalang na bungad ng babaeng naka-assign sa check-in desk sa kanya. Good morning, I went her to ask what is the time of flight of Georgina Almer? Sir, 48 minutes had passed. Nakasakay na po si Miss Georgina Almer sa eroplano. Hindi na niya naabutan si Georgina. Nanlumo siya dahil sa sinabi nito. Thank you, malungkot na sabi niya. Nginitian siya nito pero hindi niya iyon matugunan. Bagsak ang kanyang balikat nang mapagtantong nakaalis na talaga si Georgina. Napabugan na lang siya ng hininga dahil naiirita siya sa kanyang sarili. Ang tanga niya, hindi niya naitanong sa check-in desk kaagad. Dapat yun ang unang gawin niya kanina pa. Bukod doon, hindi niya pa natanong kung saan banda ito patungo.
Akmang babalik na sana siya sa check-in desk para mapagtanong nung tumunog ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng pantalon niya. Hello? Doc, si Lisa ito. What is it? Doc, tumawag po si Dr. Felix Del Fedom na kailangan nyo daw asikasuhin ang flight mo patungong London dahil maraming nangangailangan sa'yo. Ikaw ay isa sa magaling na doktor sa puso. Kailangan ninyong pumunta doon sa London. Lisa, sabihin mo sa kaibigan ko na pupunta ako sa Makalawa. Okay po. Lumabas na si Vincent sa airport na madilim ang muka at sumakay sa kanyang sasakyan. Tinapakan niya ang silinyador para bumilis ang takbo ng kotse. Para siyang nakikipagkarera dahil sa bilis nito. Wala na siyang pakialam kung may humabol man sa kanyang pulis. In less than 30 minutes ay nakarating na siya sa klinik na madilim ang muka. Hindi pa rin niya matanggap na wala na siyang nadatnan ni Georgina sa airport. Lahat ng nadadaanan niya ay takot na lumapit o bumati sa kanya. Buti na lang dahil wala namang nagtatangka dahil baka masigawan lang niya ito. Nang malapit na si Vincent sa klinik ay napansin niya na nakatayo si Colleen sa gilid ng pintuan. Nakangiti itong sumalubong sa kanya at agad siya nitong hinalikan sa labi. Where have you been? Kanina ka pa kita hinihintay dito sa klinik mo. Sa halip na sagutin si Colleen ay dumiretso si Vincent sa kanyang klinik at pabagsak na umupo sa swivel chair. Napatingala siya sa kisame at napatitig doon na parabang ito ang makakaresolba sa kanyang problema. Naramdaman na lang ni Vincent na may umupo sa armrest niya. Nakita niya ang nobya na ngayon minamasahe na ang kanyang sentido. May problema ba? May himig ng pag-aalala ang boses nitong tanong sa kanya. Tumangulang siya. Gusto mo bang mawala saglit ang problema mo? Kunot noong napabaling ang tingin ni Vincent kay Colleen. Kung pagbabasehan ng tono ng boses nito, ay parang inaakit siya ng dalaga. Mapungay ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Napangiti lamang siya dahil kahit papaano ay gumagawa ito ng paraan para mapasaya siya. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Thank you dahil nandito ka sa tabi ko. Nakangiting hinawakan naman ito ang kamay niya. Ipinagpatuloy niya naman ang pagpapasalamat sa dalaga. Thank you dahil pinasaya mo ko. Malambing na sabi niya sa kasintahan. Kahit papaano ay iniisip pa rin ni Vincent na maswerte pa rin siya dahil sa kaharap niya. Tinanggap siya nito ng buong buo at hindi siya nito iniwan. Ngayong wala na si Georgina, ay naisip ni Vincent na ibigay na lang ang buong atensyon niya kay Colleen dahil girlfriend niya ito. Isa pa ay magpapakasal na sila. Mas kilala at mas matagal na niyang nakakasama si Colleen kaysa kay Georgina. Dapat ang kasintahan lamang ang mahalin niya dahil si Georgina ay kakikilala pa lang. Bukod doon ay wala na si Georgina kung kaya't wala nang manggugulo sa relasyon nila ng doktora. Isa lang ang nasa isip ni Vincent ngayon. Ito ay ang ibalik niya kay Colleen ang pagmamahal na ibinibigay nito sa kanya. Sa ganoong paraan ay maaaring bumalik ang pagmamahal niya sa kasintahan. Naniniwala siya na madali niyang mapapalitan si Georgina sa kanyang puso. Mabuti na lang at dahil hindi pa umabot sa puntong mahal niya na ito. Hinapit ni Vincent ang bewang ni Colleen at pinaupo ito sa kanyang kandungan. Tinitigan niya ng mabuti ang kasintahan na nagulat si ganawa niya pero agad din namang nakabawi. Maganda, matalino at mabait ang nobya kung kaya't nakuha nito ang atensyon niya noon. Kaya nga nagkagusto siya sa dalaga noong college pa sila. I love you, malambing na sabi ni Colleen. I love you. Binigyan ni Vincent si Colleen ng maagarang alik sa labi ng paulit-ulit hanggang sa mas lumalim ang kanilang paghahalikan dalawa. Ito ang isa sa mga gusto niya kay Colleen. Marunong itong humalik na talaga namang nakakapagpadala ng init sa kanyang katawan. Nagulat naman siya nang idinidiin ng doktora ang pang-ibabang parte nito sa kanya at sinisimulang ikiskis ito. Habang painit ng painit ang kanilang ginagawa, bigla siyang napatigil at para siyang namanhid nang biglang naalala niya ang imahe ni Georgina noong naghahalikan silang dalawa sa fashion show. Nagtatakang napatingin sa kanya si Colleen na may pag-alala sa mata. What's wrong? Umiling siya sa nobya. It's nothing.
Bigla na lang ako nakaramdam ng pagod. Masuyo naman niya itong hinaplos ang muka. Gusto mo ba bang magpahinga ulit? Tumango siya sa tanong nito. Kahit hindi naman talaga totoo ang rason niya. Okay, go. Rest ka na. Sasabihin ko kay Lisa na hindi ka muna tatanggap ng pasyente dahil magpapahinga ka muna. Umalis na ito sa pagkakakandong sa kanya at lumabas na. Napasabunot si Vincent sa kanyang buhok at inuntog ang ulo sa mesa niya. Bakit ba biglang pumasok sa kanyang isip ang pinagsaluhan nila ni Georgina noon kahit nakasama niya si Colleen? Ang sakit mo talaga sa ulo, Georgina Almer. Bakit ba ayaw mong tantanan ng isip ko? Nasabi na lang ni Vincent sa kanyang sarili. Napabuntong hininga na lang si Colleen pagkalabas niya sa klinik ni Vincent. Nang makita niya ang reaksyon nito at napatigil sa paghahalik sa kanya. Alam niyang may mali na talaga sa ikinikilos ng nobyo. Nagsimula lang naman ito nang maging ganoon na makalala nito si Georgina. Noong isang beses na nadat na niyang nakasalampak sa sahig si Georgina at may mga pagkain itong natapon habang kaharap nito ang fiancé niyang si Vincent na namumula na sa galit ay alam niyang may nag-iba na. Ito ang unang beses na umabot ito sa puntong parang sasabog na sa pagkakairita kay Georgina. Noong sandali namang wala na ang dalaga at lumabas na sa klinik nito ay napansin niyang may dumaang sakit sa mga mata ng binata. Ang pangalawa ay noong makita niyang masayang nakikipag-usap si Georgina sa doktor. Kahit na blanko ang mukha ng binata, ay halata niya pa rin na naaaliw ito sa babae. Napansin niya rin na nagiging madaldal ang binata lalo na kapag ang babaeng iyon ang kaharap. Hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit sa dibdib nang makita niya ang dalawa, kung kaya't kahit na ilang libong karayom na ang tumutusok sa kanyang puso, ay lumapit pa rin siya sa mga ito para makuha ang atensyon ng nobyo. Nagtagumpay naman siya na makuha ang atensyon nito, pero nang umalis si Georgina sa harapan nila, ay natataranta namang umalis si Vincent para sundan ito. Pinili pa rin ng binata ang babaeng iyon kaysa sa kanya. Doon na rin nagsimula ang pagtrato nito ng malamig sa kanya. Bumalik si Colleen sa realidad nang may narinig siyang nagsalita malapit sa kinaroroonan niya. Kung makipagtuktukan sa labi ay para namang mga manok. Anong akala mo sa paghalik-halik mo? Maibabalik pa niya ang pagmamahal niya sa'yo noon? Huwag kang asyomera, doktora, dahil hindi na ikaw ang mahal ng kaibigan ko. Mataray na sabi ni Lisa, kaya tumikwas ang kilay niya. Noon pa man ay napapaghalataan na niya na ayaw nito sa kanya. Magmula nang magtrabaho siya rito sa Martinez Medical Center. Alam ko yan, Lisa. Kahit masakit ay tinanggap ko na hindi na niya na ako mahalin. Pero fiancé ko siya kaya may karapatan akong halikan siya. Matatag na buwelta niya at naging matalim ang kanyang tingin para sa assistant nurse ng kanyang nobyo. Lisa smirked at her. Yeah, right. Fiancé ka nga niya pero hindi na ikaw ang babaeng nagpapatibok sa puso niya ngayon. Kahit pilitin man niyang itanggi sa sarili niya na hindi niya gusto si Gia, alam kong si Gia na ang babaeng nakabihag sa puso niya. Kawawa ka naman. Mapang-uyam na sabi nito sa kanya. Nakaramdam siya ng kirot sa puso dahil sa sinabi nito. Mapait siyang ngumiti. Alam ko din yan, Lisa. Nagmahal ako sa lalaking hindi na ako ang mahal. Napabuntong hininga muna siya bago niya tinalikuran ito. Hindi na niya hinintay si Lisa na makasagot sa kanya. Ayaw na niyang marinig pa ang masakit na sasabihin pa nito sa kanya. Naiinis siya dahil para bang isinasampal lang siya nito sa katotohanan. Ang katotohanan na hindi na siya ang babaeng mahal ni Vincent Santino. Pinahid na lang ni Colleen ang nakatakas na luha mula sa kanyang mga mata habang iniisip ang mapanakit na katotohanan iyon.